Gemini, hi, welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for July 15 to 21, 2024. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment, pakicheck nyo na lang kung gusto nyong mag-book for a private reading. Ayan. Let's see, Gemini. What's up with you this week? Overall energy. You have judgment. Ayan. Wow. So this is a rebirth. This is a brand new you. You are reinventing yourself. Maaring nagkakaroon ka ng spiritual awakening or realizations ng mga bagay na dapat mo nang i-let go para magpatuloy ka sa panibagong chapter ng buhay mo. So, yung iba, pwedeng lilipat kayo ng bahay, no? Or lilipat ng work. Ayan. At you are, it seems na very excited ka sa changes na mangyayari. Okay, your challenge is the Hanged Man. Ayan. So, siguro sa ngayon, no, pagdating sa pagdedesisyon, yan yung isa sa challenge mo kung gagawin mo ang isang bagay o hindi. Dahil this is about procrastination. Pwede kasing andyan na yung options mo, andyan na yung possibilities. But minsan parang hindi ka na sure na teka lang, saglit lang, wag muna, ganon. So, the challenge for you is to be sure of what you really want. Oo, na alamin mo talaga kung ano yung gusto mo para hindi ka nasa-stuck sa isang situation. So, I think isa yan sa mga babaguhin mo. Okay? Finally, moving to a new direction. Let's see your opportunity. You have the Four of Swords as an opportunity. I think you are healing. You are focusing on yourself. Yung iba sa inyo, medyo iiwas muna kayo sa gulo, iiwas kayo sa mga stressful situation sa buhay ninyo. Pwede ring yung tipong mananahimik muna, no? Gusto niyo muna ng time for yourself. Pwede rin tong physical healing, mental healing, spiritual healing. It's about having peace and quiet na situation. And also, vacation din to. So kung gusto niyo magbakasyon, may opportunity kayo na makapagbakasyon ngayong week na to to relax and enjoy. So your blessing is you have the Justice card, which is bringing balance into your life. So siguro merong mga naging stressful situation sa'yo, tapos mas nag-focus ka lagi sa isang bagay lang. Let's say sa trabaho mo lang, sa family mo lang, at meron kang mga napabayaan na importante rin sa'yo. So your blessing is finally, maaayos mo na yung oras mo, panahon mo sa mga bagay or tao na nangangailangan talaga ng attention mo. And also, kung meron kang mga court cases, mga kailangan mong asikasuhin, paperworks, documentation, as a blessing, maayos mo na yan. And kung sa court case, pwedeng ikaw yung mananalo or ikaw yung mas papaboran pagdating sa desisyon. And this is also clarity, no, in whatever you want to decide on pagdating sa decision making. So the judgment is Wheel of Fortune. Wow. Babaguhin mo talaga ang iyong kapalaran. Your fortune is changing for the better. Nakaturo siya dun sa bahay. So yung iba sa inyo talaga pwedeng lilipat ng bahay or may i-improve kayo sa inyong living situation. What is the Hangman? The Moon. Ayan. So, ang challenge kasi sa inyo is minsan nag-aalala talaga kayo. No? Nag-aalala kayo sa mga bagong experiences. Lalo na kung sa tingin nyo na hindi kayo komportable dyan or parang hindi kayo pamilyar. 'Di ba? Let's say for example, nagta-travel tayo. Mas pumunta tayo sa isang lugar na hindi pa natin napupuntahan. So, syempre, medyo may kaba dyan and at the same time, excited ka rin kasi bago sa paningin mo. Pero nandun pa rin yung kaba, yung pag-aalala na baka, may magka-problema ka kasi hindi ka familiar sa lugar na yan. So, that kind of feeling for you, no?
But you have to trust yourself and also yung iyong gut feel, yung iyong instinct. Kasi yan ang magsasabi sa'yo if hindi maganda yung situation na pupuntahan mo. What is the Four of Swords? Uy, Ace of Cups, new source of happiness. Meron kang opportunity to bring happiness into your life. So, yung iba sa inyo, hindi naman para sa lahat, no? But I see someone here has the opportunity uh, to bear a child, no? Pwedeng may mabubuntis. This is a new source of joy. So this can be anything na magbibigay sa'yo ng happiness. Pwedeng trabaho mo, romantic partner. And yung iba sa inyo, meron ditong hihingi ng tawad sa inyo. So either kung sino man yung may kasalanan, no? But parang magkakapatawaran dito. There's forgiveness. Kaya nga magtutuloy-tuloy na yung healing process. What is the Justice card? Two of Pentacles. Uy, ang isa sa blessing ninyo is maraming dumarating na pagkakataon sa inyo na kumita ng pera. So, kailangan dito mabalansa nyo yung oras at panahon nyo na hindi porket ang daming dumarating na opportunities, igagrab mo lahat yan. Kasi, paano kung hindi mo pala kayang i-manage? So, lahat yan maapektuhan. So, kunin mo lang kung ano yung kaya mong i-handle, i-manage. And eventually, this will be successful para sa'yo. Okay? So, let's see yung energy ng money, career, finances for Gemini. You have the Tower. Uy, okay. You have the Knight of Swords. So, baka meron kayong, iba sa inyo, baka may makaaway kayo sa trabaho, Oo. So, kumbaga, kalmahin nyo lang ang inyong nararamdaman. Huwag kayong masyado magpapadala sa bugso ng damdamin. Kasi minsan, no, yung problema nating personal, nadadala natin sa trabaho, yung frustration natin. So, naapektuhan rin yung mga tao sa paligid ninyo. So, pay attention rin sa mga actions ninyo. Okay? Sa love life naman, you have, the Sun. Mayroong rito, source of happiness talaga. May inspiration. Yung iba talaga sa inyo, merong baby, no? Magkaka-baby or you just gave birth or sa family ninyo, may nanganak, asawa mo, ganun. So, ang saya. And this is also confidence in your relationship. So, maaring you are really having a good time with your person. So, meron din ditong Five of Pentacles. So, I think, nung mga nakaraan, meron ditong hindi nakakapagbigay ng oras at panahon sa inyong romantic partner, no? Ngayon, mas may time kayo to have fun together. Okay? And kung meron rin kayong inaasahan na sustento from someone na meron kayong anak, no? So, itong person na to magbibigay na yan ng sustento sa'yo. Which is dapat lang, di ba? Responsibility yan eh. Let's see what else for you, Gemini. And also pay attention sa spending habits ninyo kasi pwedeng meron kayong mapagkagastosan ngayong week na to na pagsisisihan nyo lang. Uy, there's a celebration, party. Ayan. So, maaring merong importanteng events sa inyo, sa family ninyo, may mga gatherings, parties kayo na aatenan. You are also, okay. Yung iba sa inyo, mas nag-iipon ng pera. Oo. You are saving money para sa inyong family. Or yung iba sa inyo, meron kayong tinutulungan na community or parang meron kayong sinusuportahan na organization, non-governmental organizations or charitable institutions. Okay, so this is making amends. Peace offering talaga. So ito yung sinasabi ko sa inyo na baka merong hihingi ng tawad sa inyo or kayo ang hihingi ng tawad sa the other person. But definitely may pag-aayos dito. And then, rituals. Steady yourself with simple rituals. Do the dishes, fold laundry,
water the plants, make a cup of tea, let wisdom sneak up on you. Ayan, so for some of you, Gemini, i-enjoy nyo yung mga simpleng mga routine ninyo araw-araw, no? Kumbaga, you will find joy dun sa mga activities ninyo kahit na yun isang task dahil syempre no, being grateful for having the opportunity na ikaw yung gagawa nun. 'Di ba? So, ibig sabihin you still have this energy. Okay? So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye.